Hindi, pares pinapinto ka. Pareho na tayo dyan. Wait, kasi pala yun. Na-play mo na, sir? Ala kanina to, grabe. Ako na yung ballpen. Sa akin to. Sa akin to, Sir Jason. Ayun, ballpen na ka. O, sa kanilang dalawa yan. Ito yan. Na-play mo na ba? Ako na-play ko na. Play na to. Play na to, ito. Play na to. Sure. Pag yan hindi na play. Pag yan hindi na play, wala medyo yung mga Ano play na to? Ay, naka-play na, sir. Ayan, sige. Huwag lang kita tao. DDMD ko lang yan. Wait lang. Right move ko lang. Para wala tumawa. Bloopers. Hindi na talaga ako tumawa. Okay, so, dito na. Dito na. Ay, Napapagod na siya. Okay, so, good day everyone. So, welcome po sa ating guidance office. So, meron po dito na-receive na papel mula sa inyong advisor na kayo ay ni-refer. So, may I know kung anong department ninyo, year level, your course. Let's start with you. Sir, ano po? Head of student po ako sa second year. Edo, second year. About you na. First year student po from tourism department, tourism management. Tourism management, okay. Next. College of Arts and Science, Bachelor of Science and Psychology, University. Third year. And how about you? From College of Education, third year. Third year. Okay, so thank you for being here today. I know it takes time and courage na pumunta dito dahil kayo ay nirecommend namin ng mga advisor. So at this time, our goal is to have a safe space. Okay, narinig mo yung safe space or you can talk, you can express kung ano ang gusto mong sabihin with, of course, full of honesty. Okay? So, bago tayo magsimula, I would like to introduce myself. I am Sir Jack, and I will be your guidance counselor for you. Okay, so before we start, Wait lang, sir. Hindi natin. 5 seconds. okay, before we start, I would like to remind everyone that this is a safe place. Sir, nakanak ba doon?
So before we start, I want to remind everyone that this is a safe and confidential space for everyone. So let me read the guidelines or our ground rules for this time. So number one, maintain confidentiality. Number two, show respect to each and everyone. Next, we have to participate actively sa aking ibibigay mga assessment and activities. And of course, to support and empathize with each other. So pwedeng damayan ng bawat isa mamaya sa mga activity na aking ibibigay. So does everyone agree with these rules? Okay, so let's begin. So maaari kayong share or maaari na kayong magsimula kung anong gusto natin mag-usapan. Actually, sir, medyo kinakabahan at nahihiya ako dahil hindi ako sanay na sabihin yung problema na meron ako. And at the same time po, hindi ko rin po kilala yung mga tao na kasama ko dito, sir. Okay, so that's Kaya, normal, alright? Medyo kinakabahan po ako. Anyone? Ako po, sir. Nahihiya po, kinakabahan. Pero alam ko po na kaya ako nagtalito ay may makikinig po sa nararamdaman. Okay, so thank you. How about the two of you? Ako po, sir, first time ko pala mag-experience yung ng social media kasama ko. So, hindi ko pa alam kung may issue ko siya na lalo, pero I'll try my best po na ma-issue siya sa mga kasama ko po. Sir, para sa akin po, hindi po ito madaling sabihin, pero gusto ko po mag-open up. Alam ko po kasi yung natutulungan ko. Okay, so lahat naman ng sinabi ninyo ay sa umpisa mahirap, but all your feelings is valid. So ngayon, ang ipag-uusapan ng inyong mga naranasan. So according sa referral form from your advisor, ang sabi dito, kayo ay naka-experience ng harassment, specifically sexual harassment. Tama? So, meron ako dito mga inihandang activities. So, you may get one and pass. Get one and pass. So, when you say sexual harassment, yung naranasan ninyo, it refers to the unwanted sexual behavior such as touching, panghihipo, ayan, halimbawa, physical, verbal na harassment. So, importante na dapat tandaan natin na kayong mga biktima nito ay walang kasalanan. Kayo lamang ay mga, ano sabihin ko? Biktima. Okay. Okay. Kayong mga na-harass ay walang kasalanan. Kayo lamang ay biktima ng pangyayaring yung naranasan. So, sa pagkakataong ito, meron akong ihanda na mga papel. Isulat niyo po lahat dyan, lahat ng gusto niyong sabihin. Gusto niyo, nararamdaman, so sa pagkakataong ito, meron akong inihandang papel para sa inyo. So this activity will help us to feel more comfortable to each other. We will start by trusting building. We call it pair activity. Or i-prepare ko kayo by twos. So para hindi tayo mahirapan, ang i-prepare natin is Jason and Edwin and Caleb and Aline. So ang gagawin niyo is susulat niyo lahat sa papel na yan. Lahat ng nararamdaman ninyo, gusto niyong sabihin na hindi nyo nasabi verbally. Naintindihan niyo ba yun? So I'm going to give you at least 3 minutes. Okay na ba yun? And after 3 minutes, individually, kakamusta ko kayo kung anong pakiramdam ng nagsulat, nasabi ninyo literally, no? Na verbally. Na mahalaga kasi na kahit hindi nyo sabihin ng orally, masabi nyo, masulat mo yung nararamdaman ninyo. Maliwanag po ba? Okay, so let me start. Nanap mo yung camera? Okay na. Di ba may background music na ano?
Sorry. Di ba may background music naman to? Oo. Sige, sulit lang kayo. Kayo na may nakafocus sa time na to, di ba? Pag may Sulat lang naman yung pinaka-ano dito, sir, di ba? pwede ko yung mag next page. Kanya-kanya. Di ba yung mga party guys yung next? Hanapin mo na yung party niya. Yun na yung yung Pwede buong pwede na ako edit sa playlist. Oo. Huwag na lang tataas mga edit kasi may header yung pero. Di ba share kami dalawa? Ha? Share kami. Oo, wala. Wala. Ah, Ay, oo, pwede. Mag-share dito. Oo, pwede na naman siya. Oo, so maghahanap na kami dalawa. With my instruction na lang. So, are you done? Pwede na kayo mag-share. tapos yung Yun yung- sir, Yun yung ipabasahin mo yung link niya. okay ka na, ipatouch mo yung kamay tapos bigla kang number. Oo, ikaw din calibre and link. Okay. Di ba Sabihin sabihin mo mo yung sa'yo lang. Ayun Sa na. kanya yung lang isa. O, sige, kayo din dalawa na pwede gano'n. May highlight ng dalawa kayo. Ngayon, Sir Jason, I can't say that katapos mo yung link. Hindi, pati tayo dito na lang siguro. Dito na lang siguro siya. Ikaw sa kamay, sa lalo sa balita. Pwede pa wala na. Okay, so are you done? Okay, so we still have time. You may take Sir, your mention mo din mamaya yung aggressive ka. parang umiwas yung nakakasip parang tapos saka na natin, saka na ako papasok doon sa part na nung bahay na ako kasi lang. Doon na mag-i-start. Doon na mag-i-start. Doon na mag-i-start. Pero wait lang sir, mga 3 minutes na lang. Kasi mga minutes ko naman lang. Are you done? Okay, so tell me kapag tapos na kayo magsulat. Okay na yan. Wait lang! Mag-response kayo? Kasi ito tapos na eh. Ako, mga natin. Gumanon na siya eh. Okay, so done na. Okay. 5, 4, 3, 2. Wait lang. Wait lang. Ito pwede na yung makulit-bilit yung luha. Pwede manginig yung luha. Laksan nyo. Kasi malala yung set ko. Oh my gosh, ito dito totoo ka. 1, 2, Ako talaga mauuna, no? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so are you done? Okay, so pwede na siguro tayo magsimula para sa sharing and at the same time, open forum na rin ninyo. This is your time na sabihin na nararamdaman ninyo. So, kamusta ka, Aline? Kamusta ka? Alam mo na sa akin. Okay, so good. Ayan yung ano ko ba? Kasi alam ko, Ah, kailangan makita yung something. Basta sabi ko, basta ka Edwin, pansin ko, iniwas mo yung kalagay. 1, 2, 3. Kamusta ka, Edwin? Pansin ko, iniwasan mo yung kamay ni Jason kanina. Pwede akong kunwari mag, ano ba, yung editing na gawin sa yung katawan na. diba? Nag-chill ka ba? Oo, kasi ano eh. Emotionally ka, damage ka. Actually, nilalamig ako ngayon. Oo. Sige, sir, ulit. Okay. Hot. Okay, Edwin. So, are you done? Napansin ko kanina, mukhang iniwasan mo yung kami ni Jason. Actually, sir, narinig talaga ako ngayon. Kasi,
Actually, sir, medyo may naaalala kasi ako. Kaya, hindi po kasi ako sanay na hinahawakan. So, may experience po kasi ako nung bata pa ako na akala ko normal lang siya. Pero, habang nagkakaedad ako, hindi pala siya normal na ginagawa ng isang kamag-anak. Ano ba yung nangyari sa'yo? Sir, nung bata po kasi ako, yung nasabihin ko na sir kasi ano po naman sabi mo kanina na pwede pong mag-share dito. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. May kinakabahan po ako ng nahihiya, pero alam ko naman po na hindi niyo po ito sasabihin. Pero gusto ko po na ma-share para mawala na po yung nararamdaman ko na bigat sa puso. At gusto ko rin pong malakas po yung problem na meron po ako. At sana po, sir, kinakabahan talaga ako. Okay, that's okay. So yung naranasan mo, yung nararamdaman mo ngayon, that's normal. Kasi nangyari naman na. Past is past, right? So, ibig sabihin, yung nangyari sa'yo ay hindi mo kasalanan. Isa ka lang din pong biktima. Kaya, ang matatawag ko sa inyong apat ngayon ay biktima na ng harassment. How about you, Jason? Ano naman yung naisulat mo dyan? Hindi ko alam kung paano po sa simulan. Medyo pressure po kasi sa last year po, during second year po ako, meron po akong isang professor na nahihibat siya, nagbalang po na yung pag-usap, Yes. na-replyan, pero sinabi po niya na ipapasa daw po niya ako sa subject niya, hindi ko na kailangan pumasok, basta pumayag po ako sa kanya na makipag-sex. Hindi po ako pumayag kasi alam ko naman kung kaya ko ipasa yung subject na yun. Pero pagkatapos po nung semester na yun, nakita ko na lang po na bagsak po ako. Masakit po kasi ginawa ko naman po lahat. Nagpapakuyat po ako para mag-review, sumagot sa mga exam, gumawa ng mga activities. Pero parang wala pong nangyari. So that is an abuse of authority bilang si teacher at bilang teacher mo, right? So ngayon, nasundan ba yung pang-aalok na makipagtalik para lang ipasa sa grade? Actually, sir, yes po, during ngayon pong sem, kaya Pumayag ka na. hindi pa rin po. Okay. So, yung naranasan mo ay ibig sabihin pamimilit, tama ba? Dahil gusto mo bumasa, ipasa ka niya, may mangyayari dapat na o may kapalit, tama ba? Okay. So, yung naranasan mo lang ay hindi biro. Tama, Jason and Edwin? So, parehas kayong nakaranas ng harassment. Ikaw, mo bakit? Hindi mo nasabi na nahipuan ako eh. Dapat ikaw nagsabi mo. Hindi, Hindi nasabi. Kinausap mo na agad siya. ako nalabi ko. Kumbaga, ba? di ba sabi ko, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, tapos pumasok Tapos ko na bigla agad. pumasok ako. Akala ko gusto na sa'yo. Hindi ka. Ay, alin pala. Nag-a-active ako din ako eh. O sige, yun na lang. Ako okay na yung sa'yo. Okay na sa akin. Okay, sa'yo na lang. Ano na yan? So, From the top, yung sa yung sa'yo na lang. Ano yung naramdaman mo? Ano yung naranasan mo? Tama? Yung yung seryo, kamusta ka? Kaya, kasi napansin ko na hindi nila yung O, sabi simula. Yun na lang.
Iwas mo yung kamay mo kanina. May karanasan po kasi ako, sir, nung bata po ako, na akala ko po normal lang na ginagawa ko ng isang kamag-anak. Kinakabahan po ako, sir, na sabihin, baka sabihin niyo po sa kanya pagka nalaman niyo po yung ikukwento ko na nangyari po sa amin. Pero sabihin mo nga po kanina, sir, na safe dito po na magsabi ng mga nararamdaman po namin. So natatakot ako, sir, pero at the same time, sana po matulungan mo po ako sa problema na talagang medyo matagal ko na pong dinadamdam na at talagang hindi ko po alam kung kanino po ako lalapit. Okay. So ano ba yung mga naranasan at naramdaman mo? Actually, sir, nung bata po ako, malapit po kasi ako sa tito ko. So, akala ko po, normal lang po yung ginagawa niyang pag-akbay sa akin. Normal lang po yung paghawak niya po sa akin sa braso, sa buhok ko. Akala ko po normal lang yun hanggang sa madalas niya na po itong gawin. Nung nag-high school ako, parang iba na yung talagang ginagawa niya. Umaabot na din po sa point na kapag inaakbayan niya ako, medyo nasasabi niya po itong masayang part ko sa hinaharap ko. So, hindi ko po alam kung normal pa yun. Pero, hinahayaan ko lang baka po magalit siya sa akin kapag medyo lumayo yung loob ko sa kanya. Pero, lately lang po kasi, sir, ito po yung talagang ang hirap na natanggapin. Kasi ito yung hindi ko po ine-expect, sir, na nagagawin niya sa akin. Kasi di ba, sir, pagka pamangkin, pagka pamilya, ay dapat hindi ganun yung treatment or hindi ganun yung gagawin. Ano Pero yung ginawa sa'yo? ang nangyari kasi, sir, habang natutulog po ako sa kwarto, kasi, sir, hindi ako naglalang ng pinto eh. Madalas po kasi pumasok dun si mama. So ayaw niya po na nilalak ko yung pinto. So nakatulog ako, sir. And then medyo naanipungatan ako na parang meron akong nararamdaman sa katawan ko na may humihipo sa part ko ng hita ko, ng part ko dito sa medyo taas ng bahagi ng katawan ko. So doon ako nagising, sir. So hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kasi kapag hindi ko gagawin po yun ng tito ko, ang gagawin niya daw po, gagawa daw po siya ng masama sa nanay ko. Kasi po yung papa ko nasa ibang bansa eh. So hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Pero after that, sir, umalis naman na po siya. Kaya lang yung takot po na naiwan po sa akin, hanggang ngayon hindi ko po siya maalis. Kaya kanina po nung hinawakan po ako ni Sir Jason, talagang parang bumabalik po yung mga nangyari po sa akin. Yun, sir. So ang nararamdaman mo ngayon ay every time na may lalaki na katabi mo at pakiramdam mo may trauma ka na dahil sa ginawa ng tito mo sa'yo especially. At kung hindi niya ginawa yun, may possibility na gawin niya yun sa nanay mo kasi malayo ang mga magulang mo sa isa't isa. So hindi dapat natin ito baliwalain, no? Dahil ang nangyari sa'yo ay ibig sabihin harassment habang ikaw ay natutulog. Okay? And thank you for being honest. I hope na is yung pakiramdam mo, nasabi mo lahat ang gusto mong sabihin, na isulat mo dyan. No? At in-remind ko lang din po, no, dahil tayo nakaranas ng harassment. So Jason, dahil hindi natin alam mo ano naranasan mo
bawat isa so that or maging maging aware tayo sa mga action na ginagawa natin. Naintindihan niyo ba dalawa yan? Okay, so thank you. So let's proceed naman sa kwento ni Elaine. Actually po, sir, habang sinusulat ko yung mga nangyari, hindi ko po maiwasan na umiwan ka. Kasi base sa narinig ko kay Ma'am Emily, meron kaming konting similarities na naganap sa amin na yung tito ko, alam ko na binidyohan ako habang naliligo po ako. Na matagal ko po siyang, kumbaga po sir, close kasi kami eh. Lahat po ng utos niya, sinusunod ko. Kung ano man yung gusto niya, binibigay ko po kasi mahal ko po yung asawa niya, yung tita ko po talaga. Hindi ko po i-expect na makikita ko na binibidyohan niya ako ng nakahubad ako. At ng paligid. Nang mali nakita ko na lang yung camera niya na nakatutok sa bintana, which is yung bintana na yun, abot naman din talaga niya. Tapos tinanong ko bakit niya yung ginawa, anong reason niya, tapos dinedenay niya hanggang sa umiyaw ako sa banyo. Sabi ko, anong ginawa ko? Bakit mo ako binibidyohan? Bakit mo ako ginaganito? Ano bang ginawa ko sa'yo? Tinulungan kita sa lahat ng mga bagay na pinakikisuyo mo sa akin. Ganyan mo ba ako tingnan? Pinamali mo ba ako? Tapos, dumating po sa point na nag-walk out ako, nakita yung tita ko, umuwi ako sa bahay namin. Nakita ko yung pinsan ko, tinanong niya ako, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tapos sabi niya po, hindi ako makapagsalita. Hanggang sa sinabi niya, hindi mali. Magsabi ka. Tapos sinabi ko po sa kanya na, ate, hindi ko po kaya. Kasi yung asawa ni tita, naliligo ako, binibidyohan niya ako. Tapos nung sir, pinuntahan ako ng asawa niya sa kwarto ko, nag-usap kami. Tinanong ako ng asawa niya anong ginawa ng tito ko sa'yo. Tapos nasabi niya, may ginawa pa siya sa'yo. Tapos sabi ko, alam ko po na mapapangasawa mo siya. Sabi ko ganyan. Pero binidyohan niya po ako. Tapos hinaras niya ako. Tapos hindi po siya makapaniwala hanggang sa nagsabi po ako sa magulang ko. Pero binabaliktad po ako ng tito ko na gawa-gawa ko ng doon yung kwento na yun. Tapos ang masakit po doon, sabi nila sa akin, ilihim ko daw po yun kasi nasa ibang bansa yung tatay ko. Manahimik daw po ako, nakiusap sila sa akin lahat na huwag kong ipagkalat, na huwag daw ako magsalita. Hanggang sa lumipas yung 5 taon, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi kada maaalala ko yun ang sakit sa akin. May pagkakataon na parang gusto ko lang mawala kasi walang naniniwala sa akin. Tapos dumating pa sa point na pati yung pinsan ko, ninules siya ako. Wala lang ako yung paggawa ko din. Sabihin na bakit ako? Bakit nagkaroon ako ng ganito? Bakit ganitong klaseng tao yung naranasan ko? Ayaw pang pamilya ko. Ang masakit po dun, sir. Sila pong pamilya ko. Alam ko po, sir, na it's too early to say this, pero napaka-recent itong nangyari sa akin during my casting. Na hindi ko po in-expect na dito ko siya madadala. So, Elaine, your privacy was violated, right? Hindi lang sa tito mo, kundi sa pinsan mo recently. So your feelings of fear and embarrassment are completely understandable. So it's okay na yung feelings mo, nalabas mo ngayon, nasabi mo lahat, at katulad ng naranasan ni Edwin, may similarities kayong dalawa, no? So hindi natin maiwasan yan yung nararamdaman yung dalawa, especially kayo ay mga babae. Tama? So, thank you, Edwin. Okay. Okay. Ang ganda na eh. 5, 4,
Thank you, Elaine, for the task. Thank you. So, this is a very safe place para sa mga emosyon at nararamdaman namin. So, let's hear about you, Karen. Ano yung sulat mo dyan na lahat? Anong pakiramdam mo ngayon? Sir, nahihiya po ako sabihin ito pero Actually, alam ko po kasi matutulungan niyo po ako. Nung first year college po kasi ako, may babae po kasi nagkagusto po sa akin. Lapit po siya ng lapit sa akin pero hindi ko po siya pinapit. Hindi ko ma-imagine kasi. sa babae! Hindi ba palalagin mo na lang? O ayaw ko ba? Hindi ko na pala ako sa Oo, lalaki. Oo, lalaki din. Oo, lalaki. Sige, lalaki na lang. Ibahin na natin yung sige, ganito. Hindi nyo ma-imagine. O, yun yung part ka, di ba? Wala na ako. Okay, part ka na. May gusto ko kasi sa akin lalaki. Eh, hindi ko po siya gusto. Simula doon sa simula sa Nagkakilala kayo. Hindi yung ano, Akala ko ba? Kasi yung kaya siya lumapit dito. Sige, go. 1, 2, 3. Uy, ito kasi rin. 1, 2, 3. Sir, sa totoo po kasi, nahihiya po ako sabihin ito. Pero wala rin po kasi ako mapagsabihin. Nung first year college po kasi ako, may lalaki po nagkagusto po sa akin. Kaklase ko po siya, pero hindi ko po siya gusto. And hindi ko po in-expect na dadating po sa point na ipapahuli po niya ako sa mga kaibigan po niyang frat. Dahil po doon, na-rape po ako. And tuwing may makikita po akong malalaki pong grupo ng mga lalaki, pakiramdam ko po, frat po sila, kaya po natatakot po ako. Hindi ko rin po alam kung kanina ko rin po sasabihin ito. Napakabigat po sa loob kasi po, hindi ko po in-expect na marinig po ako ng lalaki. So, kailan ba ito nangyari? Nung first year college po ako. Okay. So, nung first year college ka, wala kang kaalaman na yung nagkakagusto sa yung lalaki ay hindi mo naman gusto, tama? Ang ginawa ay Pinamuli po ako sa mga kaibigan po ng bike. mga lalaki. Yes po. Ang ginawa sa iyo ay Nirape po ako. ni-rape ka. So, from the word rape, so that is considered as sexual.